Salamat kay Lord dahil medyo tayo ay hindi ganun kalamig. Ano po? Sino po ba ang gustong-gusto ang napakalamig? Yan. So ngayon po ay hindi po masyadong malamig, kaya purihin ang Panginoon. Subalit kung malamig man ay purihin pa rin ang Panginoon. Amen po ba? So kanina po ang ating pong inawit ay may awit na may saya ay We are victorious. Ano? So tayo daw po ay matagumpay. Mapagtagumpay. Bakit yung katabi mo, tingnan mo, mukha bang matagumpay? Mukhang lungkot na lungkot, ano? Hindi uso ang malungkot. Sabi mo sa katabi mo, hindi uso ang malungkot. Pag yung katabi mo ay malungkot, sundutin mo sa tagliran. Amen? Because we are called by God victorious. Ano? So, kaya alam nyo, may mga pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na para bagang hindi umaayon yung sinasabi ng Biblia na tayo ay matagumpay. No, sapagkat mayroon ka mga battles na hindi mo natapagtagumpayan. Ano? At until now ay nakikipag-battle ka pa rin. Ano? Especially in our spiritual life. Ano po? Ang ating spiritual life ay battle. That's why God are not giving us a pillow and blanket and bed. Ano? Anong binigay ng Lord sa atin? Armor. That's why God gave us an armor because we need to fight the battle. But spiritual armor is not a human armor. Alam niyo po yung aming pinag-aaralan nung Tuesday ng gabi, nakalagay doon, that hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Ano po? Pag nakikita natin ang tao ay nagkakamali, dapat minamahal natin at ipinagpe-pray natin ang mga taong yan. Ano po? Pero kung sila yung mga mananampalataya na, ay pwede natin silang sabihan. Bakit? Kasi yun ang sabi ng Bible. Open rebuke, it's better than secret love. Kung mahal mo ang tao, kung mahal mo siya, hindi mo siyang hahayaang gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. At ang sabi ng Bible, ang matalinong tao, pag siya'y sinaway mo, magpapasalamat siya sa iyo. Pero ang mangmang na tao, pag siya'y sinaway mo, magagalit siya sa iyo. Kaya kung gusto mo maging matalino, pag sinaway ka, magpapasalamat ka. Ano? Amen po ba? So kasi we are not yet perfect. Alam natin yan. Walang perfecto sa ating lahat. Pero ang Diyos po at ang banal na Espiritu ang lagi nating pamantayan sa ating buhay. Because we believe that the Holy Spirit is the one who guide us and the one who teach us and the one who give us direction. Amen? Ngayon, January, and this is the starting point of our life. Ano? So, kumbaga, nasa starting point pa lang tayo ng takbuhin. Sa lahat ng pinakamahirap na pagtakbo, yung starting point. Meron na po bang nakaranas dito ng sumali ng marathon o track and field? Ano? Ang pinakamahirap yung starting point. Ano, yung nakaluhod ka pa lang, ready, get, set, go. Yun ang pinakamahirap. Ano, pero pag tumatakbo ka na, kaya nga hindi mo nga mapapanghawakan na kung mo ikay nauna, ikaw na nauna. No, dahil along the way, meron tayong mauna sa iyo. So, kaya napakahirap yung starting point. And this year, this is the starting point of our year because we are from point A and we were going to point B. Ano? So, hindi ko sinasabing ang buhay natin sa taong ito ay hindi magiging smooth. No? Bagamat dumaan man tayo sa pagsubok, dumaan man tayo sa mga trials or
sometimes persecution. But one thing I sure, that God is with us. Amen? Emmanuel, ano? He is omnipresent. Lagi siyang naririyan. At siya ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan how to fight the battle and how to conquer our life. One thing na mahirap i-conquer ay none other than ourselves. Na? Naniniwala kayo doon? Yung ikaw, no, turo mo yung sarili mo. Ikaw, sabi mo pangalan mo. Yeah, ganyan. Sabi mo pangalan mo. Ikaw. Sabi pa, ulit. Lakas mo, sabi mo pangalan mo. Ang kasunod, umayos ka. Okay, ha? Sasabihin mo pangalan mo, tapos ang kasunod, umayos ka. Ikaw. Yan, isa pa. Amen. Did you know that declaration is very important? Ha? Kasi, pag narinig ng Diyos, na dinadeklara mo, tinutugon ng Diyos. At pag naririnig ng kaaway, ang declaration mo, nagagalit siya. Pero, inis na inis siya dahil wala siyang magawa. No? Kaya ulit, isa pa. Ikaw. Bakit yung iba ayaw nila sabing umayos sila? Ayan, praise God. Ano? So, before we start our topic today, hindi ko po ito matatapos. Kaya tayo po tayo mga Pilipino ay mahilig po tayo sa mga istoryang hindi natatapos. Nung mga panahon ni na Ate Soyla, ni na Ate Nena, nung mga panahong yon, ang uso noon ay liwayway. No, yung comics. Anong comics ang mga uso noon? Subaybayan. At lahat ng istorya doon ay ang nasa end ng istorya ay itutuloy. No? At nung nagkaroon na ng TV, nung dumami na ang TV, ganun pa rin. Ganun pa rin yung mga teleserya abangan bukas. Kaya ang ating topic ngayon ay abangan next week. So makikipagpalit ako kay Pastor Dave, no? Siya na yung gagawin kong sa susunod. At dahil hindi ko po kayang tapusin ngayon dahil may anointing service pa po tayo. So kaya napakahalaga na huwag nating ituloy para meron tayong kapananabikan. Tayo tumayo po lahat. Ang araw na ito ay sa iyo, Panginoon. Ang araw na ito ay para sa iyo. Ang buhay namin sa araw na ito ay para sa iyo. Wala po kaming nais kung hindi ang ikay paglingkuran, sambahin at luwalhatiin. Panginoon, lakipan mo ng iyong banal na espiritu ang aming pakikinig ng iyong mga salita. Lakipan mo ng iyong banal na espiritu ang iyong lingkod na magsasalita. Lakipan mo ng iyong banal na espiritu ang bawat isang makikinig ng iyong mga salita. At Lord, dalangin ko po na ang kaunawaan at karunungan ay maranasan ng bawat isa sa amin. Sinasaway ko't ginagapos ang anumang banta ng kaaway upang hindi matanggap ang mensahe ng Diyos na galing po sa iyo, Panginoon. Gapusin mo po lahat sila at palayasin sa lugar na ito in Jesus' name. Amen and amen. So our topic for today is about, paki-plus na nga po yung ating slides. Ano po? So more than conquerors. Ano po? Hindi, yung pong inawit kanina ay talagang ito po yung ating pag-uusapan. Ano po? We are victorious, we are conquerors. But sometimes, being a conqueror ay hindi ating maramdaman. Sometimes sabi, Lord, kung ako'y conqueror, bakit hirap nga ako magbayad ng EPCOR? Nahihirapan ako magbayad ng EPCOR, nahihirapan ako magbayad ng mga bills. Bakit, Lord? Kasi sometimes, mga kapatid,
may mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Diyos na hindi para sa atin, but for others. Kaya minsan, hindi natin maintindihan ang takbo ng Diyos sa atin o ang plano ng Diyos sa atin. Why? Because we are focusing ourselves. We are focusing in our family. We are focusing our own needs. But sometimes, God is using you para para magtagumpay ang iba. Amen po ba? Hindi laging ang tagumpay na binibigay ng Diyos ay para sa iyo. Sometimes God will use you para ang iba naman ang magtagumpay. Amen po ba? So, napakahalaga na makita natin na ako ba talaga'y mapagtagumpay? Pwede ba tanong mo sa sarili mo yan? Ako ba talaga'y conqueror? Ako ba talaga'y mapagtagumpay? Kasi alam nyo, ang conqueror, ang the word conqueror means, ito po ay nakuha mo ang isang bagay by means of force. No? Kasi, di ba, makikita natin ang word na conqueror lagi sa mga gera. If there is something na na-conquer mo, kaya nga conquer, halimbawa, kagaya nung World War II, ang Pilipinas ay na-conquer ng Japanese. So, nung ma-conquer ng Japanese ang Pilipinas, we are under the Japanese Imperial Army. And everything they want ay nagagawa nila. Pinalitan nila kahit yung pera natin, pinalitan. Tapos, ang pamahalaan ay under ng Japanese government. Because why? Because we are conquered by the government. May mga ipapakita po ako sa inyong mga larawan. Yan. He is a conqueror before. Si Alexander the Great. Napakadami. Pag binasa mo yung history, napakadaming na-conquer ni Alexander the Great. From Greece to India ay na-conquer ni Alexander the Great. At dumating yung time sa kanyang buhay na nakita siya na nag-iiyak. Conqueror, nag-iiyak. Why? Kasi nag-iiyak siya dahil wala na siya makonquer. Dahil halos lahat ng kingdom, lahat ng nation ay nakonquer na ni Alexander the Great. Sino pa? Kilala nyo yan? Si Leonidas. Si Leonidas, napanood nyo ba ito? Pinilikula to. 300, but they are, anong tawag sa kanila? Spartan, hindi ba Rambo? Di ba? Sila yung sasabi, Spartan! Ano sagot? Yung nanonood, no? So, si Leonidas ay, conqueror. He conquered the Persia. Sa pamamagitan ng ilang tao? 300 lamang yung kanyang pero na-conquer nila, no? So, sino pa? Sa atin naman, meron kaya tayong conqueror? Meron ba tayong conqueror? Si Manny Pacquiao, every time he fight, he conquer. Manny Pacquiao considered also a conqueror. But this one is more than conqueror. Si Jinky Pacquiao ay more than conqueror kay Pacquiao. Why? Pacquiao need to fight, makipagbasagan ng mukha at ng katawan para maging conqueror. But Jinky, hindi siya nakipagbasagan ng mukha. Hindi siya hindi nga nabiyak yung kanyang kilay, hindi nga pero siya ay more than conqueror. Bakit? Lahat ng premyo ni Pacquiao na kay Jinky. So, mga kapatid, bakit natin kailangan, pero nakakatuwa, pero bakit natin kailangan itong makita? Just like our Lord Jesus Christ,
He is the one who crucified the cross. He is the one who beaten by the Roman soldier. He is the one who walked with the cross. Ano? Siya yung may pasampasan ng cross. Siya yung sinusuntok ng mga sundalo. Siya yung tinatadyakan ng mga sundalo. Siya yung dinuduraan ng mga tao. Siya yung minumura. He is the one who conquer, but we are more than conqueror. Hindi ikaw ang naghirap, hindi ikaw ang ipinako, hindi ikaw ang sinaktan, pero ang sabi ng Biblia, you are more than conqueror. Amen? Wala ba tayong palakpak para kay Jesus doon? Yan ba palakpak ng mga conqueror? Ha? Hindi ba? Nakita mo yung ano, yung kung gaano kalaki ng sacrifice na ginawa ni Jesus para ma-conquer niya alin? To conquer the death. That we are paparoon tayo sana lahat eh. Line up tayo lahat sa impyerno eh. Pero because of the Lord Jesus Christ, He conquered the death. And that's why, because of His death, we have life. Ano? Dahil sa pagkamatay ni Kristo, tayo naman ay nagkaroon ng buhay dahil na-conquer niya yung kamatayan. Amen. So ngayon, pag-uusapan pa natin kung papaano ang Diyos ay tayo ay ginawa niya talagang conqueror or more than a conqueror. Ano po? Kagaya nga na sinabi ko, ang nag-sacrifice si Jesus, pero tayo ang ginawa niyang lahat ng tatanggap sa Kanya. Ano? Para bagang ito ay naalala ko po kami nung ako'y bata pa, mga siguro grade 6 ako noon. Merong mga ganun may kaaway ka, naranasan ko yun May kaaway kami noon. May isa kaming kaibigan, sabi niya, hindi ako lang bahala sa mga magkapatid na yan. Kasi magkapatid yung kaaway namin. Ako lang bahala sa magkapatid niya. Ano po? Ganon. Ibig sabihin, sinasalo ka. At ganon ang ginawa ni Jesus sa'yo. Sinalo ka. Ikaw ang papunta sa kapahamakan, pero sinalo ka ni Jesus. Amen po ba? So kaya sabi mo sa katabi mo, napakapalad mo dahil mahal ka ni Jesus. You're so blessed because God loves you. Amen. Why? Jesus Christ, not conqueror, not through force, but through grace. Tignan po natin. Pastor, ano ba yung ibig mong sabihin that Jesus Christ conquer the death and life, but there is no fighting? Hindi po ba? Si Jesus walang army. Si Jesus walang kahit isang sibat o espada. Hindi po ba? Wala. Wala si Jesus army. Wala si Jesus political, anong tawag dun sa grupo ng mga politiko? Parties. Wala siyang political parties, wala siyang armies, wala siyang weapon, but He conquer everything through grace. Dahil sa biyaya ng Diyos, na-conquer niya kahit ang iyong kamatayan spiritually. Amen po ba? Kaya dito mo makikita kung ano ang kaibahan kasi tingnan nyo, yung si Alexander the Great, yung si Leonida, they conquered the land, but after their death, ano nangyari? Balik uli sa dati. Balik uli sa dati ang buhay ng mga tao. Kasi nga, ang ginawa nilang pang-conquer doon ay by force. May kailangan mayroong kapangyarihang lakas. Pero si Jesus, He conquer everything through the power of His grace. Kaya, kahit pa halimbawa dito, sa Canada, kahit pa sinong ilagay mong presidente, o sa Pilipinas, sinong ilagay mong presidente,
pagka walang puso, walang pagmamahal, hindi niya, babalik lang uli yun. Tingnan nyo, nung panahon ni Duterte, tumahimik ang Pilipinas na wala mga adik, hindi naman 100%, pero nabawasan. Hindi po ba? Nabawasan. Ang mga NPA na nahimik. Ano? During the time of Duterte, hindi po ako nagka-campaign ng Pero nung nawala si Duterte, ano nangyari? Bumalik na naman ang mga karahasan, may mga huldapan na naman, may mga, ayan na naman ang mga NPA, masiglang-masigla na naman sila. Bakit? Kasi nga nawala na yung authority, nawala na yung power. So, pero kay Jesus, hindi nawawala yung kanyang pag-ibig sa atin. Kaya, maliban na makonquer ni Jesus ang heart mo, saka ka lang magbabago. Amen. Kahit sinong presidente ang ilagay mo, hanggat walang Jesus sa puso nila, still, pabalik-balik lang yan. Ganon din ang tao. Amen po ba? Pag ang tao na-conquer ang heart mo ni Jesus through grace, doon mo makikita na meron kang changes. Amen. So, tingnan po natin, ano sinasabi ng salita ng Diyos. Balik tayo sa Ephesians, Kasi dati Ephesians tayo. God purpose is all this was to use the yellow. Sino gagamitin ng Diyos? Church. By the way, the church is not a building. The church is not a signboard. The church is you. Ikaw ang church. Hindi ang building, hindi ang Jesus Christ, the fountain of living waters, pangalan yun natin, pero hindi yun ang church. The original church is you. Ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang church. Ikaw ang church. Anong sabi? Sabi niyan, God purpose is all this was to use the church. Kaya, umanda ka. Why? Kasi gagamitin ka eh. At ang gagamit sa iyo ay ang Diyos, ang creator mo. So, to display His wisdom in its rich variety of all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. Saan ka daw gagamitin ng Diyos? Ang sabi diyan, God display His wisdom in its rich variety. Gagamitin ka ng Diyos to display His wisdom. Gagamitin ka ng Diyos to display ang kanyang karunungan. Kaya nga siya ay Yan. Yung mga parang ikaw lang nakikinig ng Bible study. Because God is a wise God. He is an all-knowing God. He is omniscient. So, gagamitin ng Diyos ang kanyang karunungan para ikaw ay i-display. Ngayon, kung ikaw ay i-display ni Lord, saan mo gustong i-display? Ikaw, Sister Mavic. Halimbawa, binless ka ni Lord. Pinagpala ka ni Lord. Pinayaman ka ni Lord. Saan mo gustong i-display ka ni Lord? Sa mga shelters daw. Tandaan nyo sa mga shelters Ikaw, Sister Rosel. Saan mo gusto kang i-display ni Lord? Saan daw? Sa church daw. Hindi nga church na nga tayo. I-display ka Yun, sa mall daw. So, tandaan nyo to Tandaan nyo to. Sino po sa inyo yung mahilig mag-display? Sa bahay? Sige, taas ang kamay. Mahilig mag-display sa bahay. Yung mga portrait, yung mga flower vase, yung mga figurine.
So, tanong, pag ikay nagdi-display ka ba ng mga labahing damit? Meron palang isa? Meron daw. Ha? Pag ikay magdi-display, itatago mo yung mga pangit sa bahay mo, yung mga madudumi, ang i-display mo yung mga magaganda. Ano? Halimbawa, meron kang, halimbawa, itong cross na to, i-display mo siya. Saan? Doon sa mga lugar kung saan siya makikita. Ano? Hindi ka magdi-display ng isang bagay na pangit yung pagpasok ng, halimbawa sa bahay mo, pagpasok ng bisita mo, ano ba naman yan? Ang pangit naman ng display mo. Hindi ba? Kahit sa mga picture mo, ano, lalo ngayon, pinipilter mo para pag inilagay mo sa, ano? Alam nyo, nung ako umuwi sa Pilipinas 2023, nagulat ako eh. No? Kasi may mga friends ako na ang gaganda nila sa Facebook. Nung kami magkita, yeah, ginanan ako nung isa sa Jollibee, tinakpan pa ang mata kong ganyan. Okay. Sino ka? Di ginanon ko sa ulo. Babae ka. Pagtingin ko, kumusta, Pero parang nagtaka ako, ito ba talaga ito? Kasi ang puti nito sa Facebook, eh. Filter lang pala yon. So it means, pag ikay magdi-display, hindi ka magdi-display ng picture mong pangit. Aalisin mo muna yung mga spirikitik mo bago mo i-display. Hindi po ba? Why? Kasi pag ang dinisplay mo ay pangit, hindi yan pupuntahan ng tao. Sino po dito yung nakaranas magtinda? Sige, yung nakaranas magtinda, sari-sari store, yung mga Hindi ba't pag ikay nagtitinda, gusto mo rin maayos ang iyong tinda? Kasi pag ang tinda mo'y bulaksak na ganyan, walang bibili doon. Kailangan kasi yung display mo maganda. Halimbawa, ang itinitinda mo'y prutas. Alam niyo po, yung mga nagtitinda ng mangga, yung may mga manggang sa ilalim inilalagay. Tapos yung mga magagandang mangga nasa ibabaw. Tapos nagagalit ka pag hinahalukay ng nabili. Bakit? Kasi gusto mo yung maganda. So now, God will use you to display His wisdom. Pag i-display ka ni Lord, hindi ka niya i-display na pangit. God will do something for you bago ka niya i-display. Aayusin ka muna ni Lord. Pagagandahin ka muna ni Lord. Aalisin ni Lord ang lahat ng mga esperekis mo at esperikitik mo sa buhay mo bago ka niya i-display. Bakit? Kasi pag ikaw ang nag-display, ikaw ang magiging proud. Ako nag-display niya. Si Brother Mario ang nagawa nito. Hindi ba? Sino bang napaparangalan? Ay di yung nag-display. Kaya pagka ikay i-display ni Lord, the church, you and I, pag i-display ka ni Lord at nakita ng mga tao kung ano ba itong taong ito? Bakit ganito itong taong ito? Dati itong taong ito ay mapagmura. Dati itong taong ito ay kirengkeng. Dati itong taong ito ay hindi ba? Tapos ngayon nag-iba. 'Di ba? Tapos tatanong ka, bakit nagbago ka? Bakit dati lasinggero ka? Bakit dati magsusugal ka? Bakit dati palamura ka, palaaway ka, chismosa ka? Bakit nga nagbago ka? Because of the Lord Jesus Christ. Sinong nag-glorify? Si Lord. Amen? Kailangan ka munang pagandahin ni Lord bago kanya i-display. Kaya kung gusto mong mapadisplay, ayusin mong buhay mo. Kaya nga kanina, anong sabi natin, declaration mo, yung pangalan mo, umayos ka. Umayos ka. Bakit? Why? Because God will use you to display His wisdom. Kanino daw? Kanino? Ang sabi niyan, to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. Sino yan?
Mga demonyo yan. Imaginin mo. Baka sabi, Pastor, ang dami naman pag-display yan. Sa mga demonyo pa ako i-display. Yes! Why? Kasi ipagmamalaki ka ni Lord sa mga kaaway. Natatandaan niyo yung encounter ni Satan at ni God during the time of Job? Nakita mo ba ang lingkod kong si Job? 'Di ba? Ipinagmamalaki ni Lord kay Satan, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Siya ay matapat sa akin, hindi gumagawa ng kasalanan. Ano sabi ni Satan? Siyempre, lahat ng favor binibigay mo sa kanya. Ano? Lahat ng gusto niya, lahat ng kailangan niya, ibinibigay mo sa kanya. Ano sabi ni Lord? O sige, iaalaw ko na subukin mo siya. Mga kapatid ha, watch the word. Iaalaw ko. Si Lord, pinahihintulutan lang niya ang enemy. Ha? At saka hindi siya nagbibigay ng problema si Lord. Hindi siya nagbibigay ng sakit. May nananalangin, Lord, salamat po sa sakit na ito. Ha? Hindi nagbibigay ng sakit si Lord. Inaalaw lang niya. Ang sabi niya, sige, pinahihintulutan kita. Huwag mo lang siyang papatayin. Ano po? Proud na proud si Lord kay Job. Hindi po ba? So, kaya bago ka i-display ni Lord sa kaaway, sigurado siya sa'yo. Ano? Sigurado siya na pwede kanyang i-display sa kaaway. Baka kasi pag hindi ka pa talaga nagpaayos sa Diyos, baka isang kulbit lang ng kaaway sa iyo, sasama ka na kagaya ni Eva. Hindi po ba? Sumama si Eva agad. Ano? Kaya napakaganda na tingnan po natin kung paano, kasi we are not fighting against flesh and blood eh, di ba? So, gusto ni Lord na pahiyain ang mga kaaway sa pamamagitan mo. Di ba? Nakita mo ba to? To? Nakita mo ba to? Di ba ito yung dating alipin mo? Alipin ng bisyo, alipin ng addiction, alipin. Tingnan mo ngayon. Sabi ni Lord, tingnan mo ngayon kung sino siya na ngayon. Bakit? Kasi inayos na siya ng Diyos. Ano? Hindi ba't napakaraming product na nakikita natin that from scratch or from recycle, nagagawa nilang maganda. Kahit pa yung product na yan ay galing sa recycle, pero nagagawa nilang maganda. Why? Because of the wisdom of the Lord Jesus Christ. Kaya ikaw, kapatid, aayusin ka rin ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, aayusin ka rin ni Lord. Amen! Hallelujah! Yan. Aayusin tayong lahat ni Lord. Kasi bakit? Anong unang-unang aayusin sa atin ni Lord? Siyempre, ang puso natin. Ang kinonquer ni Jesus ay ang pinaka-centered ng ating buhay, and that is our heart. Because sa lahat ng buhay natin, ang puso ang mapandaya. Ang puso ang mapanlinlang. Kaya aayusin ka ni Lord. Amen po ba? Sabi ko nga, kung ikaw ay tao, ibinaksa ka ng kaaway, lahat ginawa ng kaaway sa iyo, pero dahil na-conquer ni Lord ang puso mo at nagpabago ka kay Lord, i-display ka niya sa kaaway dahil proud na proud siya sa iyo. Amen? So, sabi nga po sa Matthew 16:18, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Tingnan natin yung sinabi natin kanina sa Ephesians 3:10. God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom and its rich variety
to all unseen rulers and authorities in the heavenly. Ha? Sabi diyan, i-display ka ni Lord. Pagdating dito sa Matthew 16:18, and the gates of hell shall not prevail against you. Ibig sabihin, pag i-display ka ni Lord, kahit ang pinto ng Hades o kahit ang kapangyarihan ng kaaway ay hindi ka kayang burahin. Why? Because you are more than conqueror. Amen po ba? Kailangan lang ay magpaayos tayo sa Diyos. Amen? Sabi sa katabi mo, magpaayos tayo kay Lord. Amen? Magpaayos tayo kay Lord. Kasi even the gates of hell shall not prevail against you. Walang magagawa ang kaaway. Pag nagpaayos ka kay Lord at inayos ka ni Lord, mga kapatid, tingnan nyo yung mga vintage na sasakyan, mas mahal pa sa bago. Bakit? Kasi inayos. At ganun ang gustong gawin ni Lord sa'yo. Ayusin ka. Amen. Hallelujah. Ano pa sabi? So, the church is God's chosen people to battle the kingdom of darkness on earth. Whether you like it or not, the church is the last instrument of God to use the battle sa kingdom of darkness. Hindi na magpapababa ang Diyos ng anghel. Hindi na magpapababa ang Diyos ng mga sugo niya galing sa langit. Bakit? Nadito na ang church. At ikaw yun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ha? Hindi na bababa si Archangel. Hindi na bababa si Messenger. No? Bakit? Busy na sila sa langit sa pagtatayo ng mansion mo. Kaya ibinigay na sa church ang responsibility to fight the enemy in this church. Why? Because God empower you through the power of the Holy Spirit. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord doon. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay binigay sa iyo ng Diyos. So, kaya mo nang lumaban sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya mga kapatid, pray for the discerning of the Spirit. Pag ang tao, kausap mo, salita pa lang niya, nadidetect mo na. No? Ngayon, usong-uso yung mga detector, di ba? Tingnan yung mga sasakyan ngayon, hindi po ba? Yung kagayahan ba, yung sasakyan ni Sayon, pag dinadrive mo siya at lumapit ka sa nasa unahan niya at hindi ka nakatapak sa brake, nadidetect niya na malapit ka na. Tingnan yung mga sasakyan, yung ibang, pag may lumusot sa tabi mo, nadidetect niya na may something, may danger. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Ano? Pagka may taong lumapit sa atin, Ano? O baka ikaw yung pag lumapit kay, ikaw pala yung danger. Ano? Sa kaaway, dapat danger ka. Pero dapat marunong kang mag-discern ng tao. Ito bang taong ito ay magdadala sa akin sa Panginoon? O itong taong ito ay maglalayo sa akin kay Lord? Pag itong taong ito ay maglalayo sa akin kay Lord, teka muna. Hindi muna kita i-entertain. Bakit? Kasi mas mahal kong Panginoon. He is the one who give my life. Not only my life physically, but my life spiritually. Hindi po ba? Kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Amen po. So, dahil mahal na mahal ka ng Diyos, proud na proud ang Diyos sa buhay mo. Kaya, kung ganito rin lang, hindi bagay sa iyo ang lulugulugo. Alam niyo yung lulugulugo? Yung para ka bang laging, kumusta ka naman? Kumusta ka naman? Ito, nakakaraos din. Hindi ba? Dapat lagi kang, tamo yung kanina sasayaw natin, not gonna river, we are victorious. Kami ni Brother Mario, yung step namin kahapong umaga, nasa yung mga sumayaw kahapon? Ha?
Ano? Di ba? Ganun yung step natin. Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na-na. Oh, yun ang tugtog, tapos yun ang sayaw natin uli. Oh. Di ba? Rejoice in you. Rejoice in you. Oh, di ba? Ganun yung step natin? Oh. Di ba? So, dapat ganun ang Kristiyano. Kahit ang dami problema, naiyak ka na, rejoice in you. Rejoice. Bakit? Eh, anak ka ng Diyos eh. More than conqueror ka eh. Hindi ba? Kaya kayo mga kapatid, no? I encourage you, no? Kasi tayo, pinajojoin tayo ng mga babae sa kanila eh, dahil akala nakikikain lang tayo eh. Kaya kayo kung gusto nyo mag-join sa amin, yung mga babae, pwede kayong mag-join sa amin. Kung makikita nyo si Brother Orlan kung paano sumayaw, ano? Pagpalupagi na ang labanan. Si Brother, nawala tatay mo. Ha? Ba? Ilang taon na yun? 60? 50. Talagang kung kumembot eh, talagang mo, kala mo eh. No? Alam na alam mong galing din sa sayawan ng araw eh. Ano? Di ba? Eh, ang saya kaya namin. Ano? Eh, laughing is the best medicine. Lalo si Brother Mario, pag nakita mo, anak ko po. Ano? Kaya mga kapatid, no, I invite you to join in the men's, no? Kaya hindi makagalaw yung iba. Nung makita kasi yung sampurado, inupakan na agad yung sampurado. Dapat exercise muna bago kain. Eh, inuna yung kain eh. Ano pa? So, hindi bagay sa'yo ang laging mukhang problemado. Ha? Meron ka bang nakitang, kumusta ka naman? I am more than conqueror. Pwede ba ganon? Hindi pwedeng ganon. Sa hirap at ginhawa, dapat lagi kang masaya. Amen po. Bakit? Kasi mahal na mahal ka ni Lord tapos hindi ka masaya. Amen? Ngayon taong to, dapat masaya ka. Amen? Nawala po ang kontrol ko. Rejoice in you. Nawala. Hindi, buhay. Ayan. Tingnan nyo ha. Actually, yung verse na more than conqueror ay wala doon sa Ephesians. Pero dahil nakita natin doon kung paano ang church na gagamitin ni Lord as a more than conqueror. Sabi sa Romans, in all these things, we are more than conquerors. Amen. Sa lahat ng ito, ano ba yung sasabing sa lahat ng ito? Sa lahat ng problema mo. Sa lahat ng pagsubok mo, sa lahat ng pinagdaanan mo, ikaw ay, all these things, you are more than conqueror. Kaya ka nga naririto ngayon eh. Dahil napanglampasan mo yung 2025. Hindi po ba? Nalampasan mo lahat ng pagsubok mo, nalampasan mo lahat ng sakit sa puso mong, mga ginawa ng mga kamag-anak mo, o ng mga ibang tao, o mga kaibigan mo. Lahat yon na pagtagumpayan mo. All these things, we are more than conqueror. Amen? Amen po. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers. Ayan. Yan ang mga napapagtagumpayan mo, no? Pero teka, balikan po natin to. In all these things, we are more than conqueror. Gusto ko po magbigay ng illustration dito. Kailangan ko po ng 7 tao na tatayo dito sa harapan. Bakit? Wala bang tao dito? Hindi naman po mga baboy ang aking tinatawag. Sabi ko kailangan ko ng 7 tao. Hindi ko naman sinabing 7 kambing. Ano? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan ha. Hindi requirements 'yon.
Tingnan niyo ha, makinig kayo mga kapatid ha. Kayo kita niyo naman doon eh, ano. Ang sinabi ng Romans, ha, chapter 8 verse 37, in all these things we are. Ha? We are. Anong present ng anong tense ang we are? Yan, yung mga teacher, yung mga guro. So, we are, ibig sabihin, present tense. Ano? Hindi sinabing, we will, we were. No? O we will be. Hindi sinabi. Ang sabi ay, we are. Ilagay natin na itong 7 ito ay ang mga araw. Ito, Monday. Ito, Tuesday. Ito, Thursday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. So, yan. Itong 7 ito ay bawat araw ng buhay mo. Ang sabi ng God dyan, we are more than conquerors through Him who loved us. Tayo dahil mapagtagumpay, ha? Mapagtagumpay tayo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Ngayon, present, Monday, gising. Gising, we are more than conqueror. Paggising mo ng Martes, we are more than conqueror. Paggising mo ng Miyerkules, we are more than conqueror. Hindi rin sila naiiwan. Bakit? All these things, napagtagumpayan mo na sila. Kaya, ang buong sa linggo mo, wala ka pa sa Huwebes, wala ka pa sa Biyernes, wala ka pa sa ano, napagtagumpayan mo na. Bakit? Kasi every gising mo, you are a more than conqueror. Amen? Kaya, itong isang linggong ito, conqueror ka na. Kaya hindi pwedeng, naku, sa Biyernes, dadating yung, magbabayad ako ng bill. Naku, wala pa akong pambayad, ganyan. Di ba pinag-aralan natin nung last week? Wala ka pa doon, pero ang provision, nadoon na. Nakaprepare na. Ano po? So, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga taong ito. Yan, maraming salamat po sa inyo. No? We are more than conquerors. Every day, we are, Lord, every day. Lord, pagising mo, thank you, Lord, for the new life. I am more than conqueror today. Amen? Declaration lang yan. Lagi mong i-declare. Ay baka, Lord, naman pakiramdam ka. Makapag-call and sick na lang kaya. Hindi, you are more than conqueror. Hindi po ba? Kaya nga, hindi bagay sa yung lulugo-lugo ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi bagay sa iyo, lulugo-lugo ka. Ano, dapat ikaw lagi masigla. Conqueror ka eh. Ano? Why? Because our God is a powerful God. Di ba sinabi doon, even the gates of hell, even the gates of hell shall not prevail against you. It means, as a church, we are a powerful church because we have an omnipotent God. The God all power. Amen. Kaya mga kapatid, kada araw ng buhay mo, idideklara mo that I am more than conqueror. It doesn't matter the situation of your life that day. It doesn't matter how you feel that day. But the God said, you are more than conquerors. Amen? At saan daw? For I am sure that neither death or life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come. Tamo? Nor things present and nor things to come. Nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. Walang anumang bagay daw ang dapat magpahiwalay sa isa Diyos. Amen. Wala. Bakit? Ang Lord ang nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo eh. Ang Lord ang nagbibigay ng buhay sa iyo eh. Ang Lord ang nagbibigay ng pag-ibig sa iyo. Kaya hindi ka dapat kayang pahiwalayin ng Diyos sa pera.
Amen? Hindi ka dapat pwedeng pahiwalayin ng Diyos sa pag-ibig, yung physical love. Ano? Hindi ka dapat mapahihiwalay sa Diyos sa mga problema. Ano po? Kaya lang nakakalungkot, maraming mga tao, pag nagkaroon ng problema, hindi naman yung problema ang Diyos, pero nadadamay si Lord eh. Ano? Huwag nating idamay si Lord. Dapat nga, pag may problema, takbo kay Lord. Amen po ba? Amen. Dahil ano? Dahil si Lord lang ang ating tanging pag-asa. Amen po ba? So, yan. Because God is a powerful God, and we can shout, I am more than conqueror. Pwede ko ba tawagan yung worship team? Pwede bang kantahin uli natin yung kinanta natin? Mga kapatid, bago tayo mag-anointing service, magsaya muna tayo. Amen? Pwede po ba nga tumayo tayong lahat? Yan. So, dahil nalaman mo that you are a more than conquerors, ngayon, I do believe na, ipakikita mong conqueror ka. Amen. Amen po ba? Ipakikita mo na ikaw ay conqueror. Ang conqueror ay, nagpapakita kay Lord. Kasi why? Kagaya na sinabi natin, God will use you, the church, to display. Ngayon, ipakita mo kay Lord na karapat dapat kanyang i-display dahil marunong ka magpuri sa Diyos. Amen po ba? Okay. Whew. More than a conqueror. Rejoice. Ganyan lang ba ang conqueror? Hallelujah! Lumabas ka! Lumabas ka sa iyong kinaupuan! I'm born a winner, more than a conqueror. I'm a hero in this kingdom, filled with the Holy Ghost. Oh, 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 oh. Come on, church! I'm gonna dance. Alam ko, may step ka. Inside of me. His name is? His name is Jesus. I'm born a winner, more than a conqueror. I'm a hero in this kingdom, filled with the Holy Ghost. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Yes, Lord. Inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a hero of His kingdom, filled with His Holy Ghost. I rejoice in Him. In you, I rejoice in you. I rejoice in you. More than a conqueror. Hallelujah. Oh, let us dance with the Holy Spirit. Let us dance with the Holy Spirit. Hallelujah. More than a conqueror. More than a conqueror.
a conqueror. More than a conqueror. More than a conqueror. We are victorious. More than victorious. More than victorious. More than victorious. More than victorious. I rejoice in Him. I rejoice. Hallelujah. Yes, Lord. I rejoice in Him. Thank you, Jesus. More than a conqueror. I rejoice. I rejoice in you. I rejoice in you. I rejoice in you. More than a conqueror. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. I rejoice. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord. We are more than conquerors. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa kagalakan. Lord, hindi man namin alam the present situation of our life right now. But one thing for sure, we are more than a conqueror. Lord, kung meron pa man kaming hindi nakakonquer sa buhay namin, sa umagang ito, sa pamamagitan ng iyong salita, dahil nalaman namin na gusto mo kaming i-display sa kaaway upang pahiyain ang kaaway na ito sa mga bagay na ginawa ng kaaway na ito sa aming buhay, sa aming pagiging disobedient, sa aming pagiging stubborn, sa aming pagiging hindi pagpapasakop sa iyo, Panginoon. Unti-unti, Lord, minomold mo kami. Unti-unti, tinatapyas mo ang mga matitigas sa amin. You build us as a masterpiece to display and see the enemy kung sino na kami ngayon, ano na ang itsura namin ngayon matapos na kami paglaruan ng kaaway sa mga nakalipas na panahon. Kaya Ama, tama na ang panlilinlang, wakasan na ang lahat ng gawain ng kaaway sa aming buhay, Panginoon. At Lord, salamat dahil ikay namatay sa krus, and because of your death, we become a more than conqueror. Kaya, O Diyos, purihin ka at luwalhatiin ka sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. And before we go to the offering, we will do the anointing service. Ano po? Sige po, bumaba na po kayong lahat. Si Pastor Dave na lang ang maiiwan doon sa kabilang. Ganito po ang gagawin natin. Ito po munang line na ito ang ating ipagpe-pray. Lahat po ipagpe-pray po natin. I-anoint po natin ang oil at ating pong ipagpe-pray. Ano po? Tapos, yung lahat po ng line doon sa third row ay si Pastor Dave po ang magpe-pray sa inyo. Ano po? Ayan. Bago po natin ipag-pray yung sa gitna. Sige po, line na po tayo dito. Line po, line. Ayan. Sige po, brother, Ayan. Emil, dito ka, sumama ka na. Hallelujah. Lapit ka, mami. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Circum. Hallelujah, Jesus. 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 Hallelujah
Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Inagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais ko sa buhay mo. Nagpapakumbaba, tadhanan mong lagi ang puso ko, manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ginagalang kita, kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, tadhanan kang lagi sa puso ko, manatiling nakatuon sa'yo.
ikaw lamang ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu,
Kailangan kita, manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at Amen. Praise the Lord. Ano po? Tunay po na tayo ay sinamahan ng Panginoon. Itago nyo po yung mga panalangin na inyo pong natanggap. Maganda nga sana po ay nirecord nyo eh. Ano? At ayan, para po tuloy-tuloy na po tayo. God bless po.